Kadtong nakauban ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ay, pogi oh. Duterte, pogi oh. Ayan po eto si Libiste. Noong panahong aaprubahan ni Duterte ang kanyang solar. Eto yon, yung aaprubahan ni Digong ang kanyang solar. Labs na labs niya si Tatay Diggs eh. Labs na labs eh. Ipinagbilin ako ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. OJT pala eh. OJT pala to eh. OJT pala eh. Kaya ngayon ba nag-OJT ka pa pala ngayon kay Duterte? So yung ginagawa pala ni Libiste ngayon, OJT. Nung nagkita kami, niyaya naman ako ni Mayor Duterte na sumakay sa kanyang taxi. Magpatrol daw kami ng Davao at manghuli ng kriminal. Sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Kaya naitanong ko, Mayor, you've done so much for Davao. Wow! Why haven't you run for national office? Kanyang sagot, the country is not ready. Uy, dila na dila hanggang tumbong Dila na dila hanggang tumbong. Matindi pala to eh. Matindi pala to. Dila na dila hanggang tumbong eh. JT, mapagmahal na Pangulo. Ayop! Many events have since transpired, and the rest, as they say, is history. Today, we are so grateful that President Duterte answered the call to run in the 2016 elections to bring change to the Philippines. Nasaan ang change? Nasaan yung change? Nasaan change? Yung trainer mo, nasaan yung change? Hanapin mo. Sandro. Leandro. Nasaan yung change? Sa pinagtatanggol mo na yan, nasaan yung change? Nasa kuyukot. Yun ang change. Kuyukot. Weting, mas malala pa yata to kay Kiko eh. And we are so humbled, Mr. President, that you have made a visit to our factory to bring attention to one of the greatest problems of our economy, the lack of manufacturing due to the expensive cost of electricity. We decided to set up this factory last year. Kita nyo, ayan po Ayan po siya. Ayan po siya. Loves na loves si Digong. At proud na proud siya na ibinilin daw siya ng kanyang mama na mag-OJT kay Duterte. Hindi kaya hanggang ngayon nag-OJT ka pa. Di ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Ayan ba yung kaya ka naging umabalik ka ng tanaw ng utang na loob kasi nga na-aprubahan ng solar mo. Na-aprubahan netong namiminger na to ang solar mo. Ganun ba? Kaya talagang proud na proud ka bilang DDS. Aray ko. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo na lahat ng ginagawa nito kahina-hinala talaga. Kahina-hinala lahat ng ginagalawan nito. Lahat. Tingnan nyo naman po ngayon. Masyadong umiepal. Dinadivert ang atensyon ng taong bayan para, di ba, malayo tayo sa topic. Nililigtas niya ang mga nakadikit, ang mga nagkaalyado ng mga Duterte. Yan po si Leandro Leviste. Yan po siya. OJT. Proud na proud ni Tatay Diggs na Korduroy ang betlog. Aray ko. Diba? Malupit. Ano natin dito? Ito yung kay Epelisa.
Na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto. Pero idiniklara itong failed sa... Pinapalabas po ng bilyonaryo. Ayan na, malinaw po, pinapalabas ng bilyonaryo. May insertion si Madam Lisa. 100 million project request na kapangalan umano kay Epel Lisa. Kaya pakinggan natin. Kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady Line items daw, hindi insertion. Okay. at ang mga laman ng dokumento. Eto na, gumagapang na po. Hindi po nagtagumpay yung kay Sandro Marcos, kay First Lady naman. Talon-talon lang. 'Di ba? Talon-talon lang. Talon-talon lang. Kung hindi nagtagumpay dito, talon tayo kay First Lady. Talon tayo kay Romualdez. Talon-talon lang, talon-talon. Kung ito, ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko. Talagang pinilit ni Bilyonaryo na pero hindi porket naka-line item ito na nagkaroon ng hearing o yung NEP budget ay hindi pa rin lusot. Pinilit talaga ng Bilyonaryo. Gusto ng Bilyonaryo yan eh. Gusto ng Bilyonaryo, talagang pinilit nila na pero talagang idikit natin. Sa listahang ito, lumabas din sa ilalim ng Name of Proponent column ang pangalan na Sec Abalos. Sa ilalim ng Remarks column, nakalagay ang mga salitang Care of Sec B. Abalos. Isang line item para sa isang flood control structure sa Cabagan, Zambales. Dinivert nila ang river. Tapos tinatamaan yung property namin, nasisira lahat. So ang gusto lang ng daddy ko, ayusin nila. I have nothing to do with that. It's my dad who nagsumbong yata siya kung paano kasi talaga na damage. It's a valid complaint. But then, up to now, wala silang ginagawa. Nasa Name of Proponent din ang dating DPWH Undersecretaries na si Roberto Bernardo at Eugenio Pipo Jr. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga natukoy na personalidad. Yan na, ayan ang sinabi ng Bilyonaryo. Pero ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga? Nagnakaw ba talaga si Epel Lisa? Siyempre, mga DDS, narinig yung balita. Nagnakaw pala yung Lisa Marcos eh. Ito lang po maliwanag na explanation dyan. Para hindi tayo nabobobo. Ito na. Pakinggan yung sabi ni Antonio Contreras, kapatid ni Kuya Benji. It is simply frustrating how some media outlets, talagang nakakalungkot na mayroong mga media outlets natin o media, gaya ng Bilyonaryo, with Bilyonaryo News Channel being the most notorious, frame a perfectly normal government process as it were a crime. Pinapalabas po ng Bilyonaryo yung normal government process na may hearing, deliberation, yung line item, parang porkit may ganon, krimen na ang maglagay sa budget. Diba?
krimen na ba ang maglagay sa budget? Parang ang gusto yata nila, wala nang maglagay sa budget. Ganun yata ang gusto ng iba ngayon eh. Huwag na tayong maglagay ng budget o ng proyekto diyan sa budget. Siyempre ganun yun. Diba? Maglalagay talaga sa budget para may gastusin. May gawing proyekto. Ma'am Krista Jam MG, salamat po. Diba? Paano magagawa for example paano nila magagawa ang zero billing? Sige nga. Paano magagawa ni BBM yung zero billing? Oh, paano yung mga walang gutom kitchen? Paano yung pagbabayad ng mga magsasaka, ng mga utang? Oh. Kung hindi nyo bibigyan ng budget, yung mga taong nangangailangan talaga ng budget, ano gusto mo? Normal lang yun eh. Pero sabi ni Sir Antonio, parang yung normal process, ginagawang krimen ng bilyonaryo. Basic Public Finance 101. Ang executive branch ang naghahanda at nagsusumite ng mga request ng budget. This is not supposed to be a breaking news. Hindi ito dapat kailangang sabihin na nakakagulat na balita. Siyempre, ang DILG, DepEd, CHED, DOT, DNR, DOH, at iba't ibang ahensya ng gobyerno ay magsusumite ng kanilang proposed funding need o yung mga kailangan nilang pondohan ng mga proyekto through the NEP, National Expenditure Program. Kung may mga proyekto yung mga gabinete, may proyekto ang mga departamento, magpapasa yan. Para sa NEP, sa President's Budget. And that would include infrastructure project, course through DPWH. Kasi, ang mga ahensya ay parang, paano ba tawagin to? Ayan. Ang ahensya, like DPWH, yan ang tinatawag na representative of the president. Kumbaga, sila yung umahalili sa presidente. Di ba? Parang ganun yan eh. And that would include infrastructure project, of course, through DPWH. There is no need for Malacanang to ask DPWH to insert budget items. Wala na pong kailangan sabihin yung Malacanang para sabihan ng DPWH na mag-insert sa budget ng items. After all, kasi naman, the NEP is the President's budget. Malinaw naman yun eh. Diba? Bakit pa parang mga tanga talaga. Diba? Yung pondo ng DPWH, parang sa presidente rin yan. Nasyonal. Yung pondo lang, ganito lang po yan eh. Bigyan ko kayo ng konting example lang. Alam nyo po ba yung Esplanades? Yan, yung Esplanades yung dinadayo, Pasig Esplanade. Diba? Yung Pasig Esplanade po, yan po ay national. So, yan po ay sakop ng DOT at DPWH, I think. Pero DOT, Department of Tourism. Basta ganyan eh. Yan po ay budget ng nasyonal. Yun po ay nakalagay sa NEP. Yun. Hindi pwedeng gagawin nyo na sasabihin pa ni Lisa Marcos na magpapa-insert siya sa DPWH. The DPWH Secretary is the President's alter ego. Yung pala yung tamang salita, alter ego. Kumbaga yung mga secretaries, yan po ang alter ego ng presidente. Ang hawak nila national dahil sila ay gabinete. Alter ego sila ng presidente. Even without a formal office, First Lady often engaged in humanitarian, cultural, and ceremonial roles such as hosting
dignitaries, leading advocacy programs, or attending state functions. First Lady Lisa Marcos has been active in areas like cultural heritage, education, and social events. But these are advocacy or traditional roles, not duties defined by law. Yan po ay traditional roles ng ating mga First Lady. Yan po, yung mga cultural heritage, pinapaganda nila sa education, sa mga social events. Nakita nyo nga po yung Pasig Esplanades. Yan ang isa sa mga ano ni First Lady, pinaganda nila yan. Oh. And in case people don't know it, there is an office of the Social Secretary in which the First Lady is involved. Doon po involved talaga ang First Lady sa Office of Social Secretary. Any personnel or support for her initiatives typically come from existing palace resources. Staffers assigned to the Office of the President for Logistics, Press, Protocol, yan po ang napapaloob doon. Not from a stand-alone First Lady budget. Yan po, malinaw yan ha. Yung budget po nun, yung Office of Social Secretary, hindi po yung nakaano lang para lang kay First Lady. May mga staffers assigned through the Office of the President for Logistics, sa mga press, sa protocol. Not stand-alone First Lady budget. This is the usual practice because there's no separate office in the budget. Yet, certain headlines make it sound like that the executive was caught in some sinister operation. Pinapalabas po ng bilyonaryo na yung executive branch po ay gumawa po ng krimen at karumal-dumar na operasyon para isingit na may kinatkong o ninakaw si First Lady. Yun po ang gustong alamin ng bilyonaryo eh. Oh, as if money was being hidden or moved in the dark. Na para bang yung pera ay itinago, di ba? Routine government budgeting suddenly becomes package as if it were a scandal. Yun ang pinapalabas nila. Masyadong iskandaloso yung pagbabalita. And when that kind of framing happens, there are only two explanations. At bakit nila ginagawa yon? It is deliberately malicious and attempt to create drama and anger. Siyempre nga naman, makikita mo, Lisa Marcos, kainitan ngayon ng flood control. Lisa Marcos, nagkaroon ng insertion, nagkaroon sa line item. Lisa putek, magagalit talaga yung tao. Oh. Ay, Ma'am Lilian, thank you po, Lilian. Oh. Number 2, it stems from sheer ignorance about how government budgeting works. And quite often, it is both. Para kasing lumalabas na ang bilyonaryo, hindi nila alam kung paano tumatakbo ang pagproseso ng budget. Diba? Napaka-basic eh. Parang hindi nila alam ang tunay na pagproseso ng budget. Anong gusto nila? Ha? Yung First Lady, saan ba kukunin dapat ang budget ng First Lady? Ayun nga yung gusto natin sabihin eh. Ang First Lady po ba, saan natin gusto natin kuhanin ang budget? Oh. Saan kukuha yung First Lady ng budget para sa pagpapagawa ng Esplanade? Oh. Saan kukuha rin yung First Lady yung pag-meeting niya sa mga ibang bansa ng mga possible investor? Oh. Putik. Oy, reality, thank you. Sa ano? Diba? Oh. Media is supposed to enlighten. Ang media ay dapat nagbubukas ng isipan. Not manufacture confusion. Hindi nyo po binubuo dito, ha? Hindi kayo nagbubuo ng kaguluhan sa pag-iisip. Ha? Hindi kayo nagbubuo ng pagdududa. Salamat, reality. If they do not understand the process and instead frame it through insinuation and innuendo, then they themselves become instrument of misinformation.
You do not need to be a finance expert to understand that a budget request is not pork, not an insertion, and not a caught red-handed moment. It is simply government doing what government is supposed to do. Ang tatanga nyo! Ayan po. Balat boy, pare. Thank you. Yun eh. Diba? Normal po na magdeklara at maglagay ng budget para sa nanaisin mong proyekto. At yun nga ang ginawa ni First Lady. Wala pong masama doon. Dahil normal yun. Ha? Parang pinapalabas nila, pati si First Lady, may kainay-na lang ginawa. Buti nga tayo ngayon may First Lady. Nakaraan wala tayong First Lady. Puro kabet. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Nakaraan po wala tayong FL. Ay, meron pala tayong FL. Ngayon, First Lady. Diba? Ngayon po, ang tawag natin sa FL, First Lady. Dati po, nung panahon ni Digong, ano yung FL? Fuck Lady. Diba? Pina-fuck nila yung mga lady sa Malacanang. Aray ko. Oh. Dala-dala po ng bugaw. Kaya yung FL dati, kasi wala nga First Lady dahil puro kabet, yung kurduroy na betlog ni Digong, kailangan lagi ng mga FL. Fuck Lady. Kaya noong 2016 to 2022, ang Malacanang po, malayo pa lang, amoy Sonrox na. Anak ka ng po. Diba? Yan po ang sinasabi natin. Minsan, mag-iingat po tayo. Hindi yung, di ba, mainstream media, di ba, oh. Yan po ang sabi ni Sir Antonio Contreras, di ba? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala nang kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan.
nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.